Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na i-review nyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. Generating tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din ka na idea or maging aware kayo. Pero kung gusto mo na positive reading lang, ang gusto mo marinig, sorry, hindi itong channel lang para sa'yo. May devil ka, oh. Tingnan natin. Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip or maybe you're searching for something o may mga bagay ka na nagkakaroon ng pagninilay-nilayan, no? Na maaring related to a relationship or related to your family or sa mga kahilingan sa buhay, no? Nakakaroon ka ng mga pag-iisip na gusto mong gawin into your life. Sa nakita ko dito, kaso nandun ka sa point na hindi mo alam kung parang you're searching for a direction. Parang you look for direction, kakaliwa, kakanan ka ba? Nandun ka sa point na yun, ano? Kaya ang nakikita ko sa'yo, you are feeling stuck or you're feeling trapped in your situation. Kumaga nagkakaroon ng blockage sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Yung mga gusto kang may mga pag-iisip in advance situation ako na nakita sa'yo, meron kang isang plano or maybe there's a objective or layunin ako na gusto mong focusan this time kasi yun yung pangarap mo. Parang pinapangarap mo siya, no? Yun yung pinapangarap mo sa situation mo. Yan. Nandito ka sa point na yun. And then also, medyo yung iba sa inyo, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon na medyo nakakaramdam ka na rin ng pagod, maybe, or nahandun yung, or maybe someone, or maybe this is you, handun din yung pag-iwas, no, sa isang situation. I don't know why, may mga unexpected situation na maaari nagkakaroon ka ng depression, anxiety, feeling burden, maaring nahandun din yung mga bagay ka na inaalala this time sa nakita ko sa'yo dito, or siguro sa mga gusto mong gawin, sa inyo, or may mga ikanalulungkot ka na situation. Pwede rin ito is may mga disappointment in life. O kaya halimbawa, may mga pag-iwas because of the disappointment, pag-iwas sa isang tao o sa isang sitwasyon in life para may mga iniiwasan ka. Sa iba sa inyo yun, may mga kalungkutan no? May mga feeling unhappy, yan. Maaaring iba sa inyo is nalilito kayo. Pwedeng ganun sa iba. Nalilito yung iba. Ba't ganito yung card mo? Hindi maganda. Maaaring iba sa inyo may insomnia or nandun yung may nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan. No? May mga unexpected ka, oh. Ibig sabihin, may paglayo na magaganap, ano? Or maybe yung iba sa inyo is pag-iisip ng isang sitwasyon na gusto mong tahakin. Mag-ingat ka, sana hindi ka. But ang nakita ko sa'yo dito is may tao na may dark thoughts sa'yo. Yan. Ibig sabihin, may tao na may masamang balak or may pagsisinungaling, pagbabackstab man yan sa iba sa inyo. Meron kang 4, 13, 19, 24, and 3. Aries, Pisces, Capricorn, and Cancer. Tingnan natin Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na
masaya ka naman sa nakita ko sa'yo, masaya ka sa mga sitwasyon na meron ka sa ngayon. Andun naman na you feel luck and you feel lucky naman sa nakita ko dito. Kumbaga nakukuha mo naman din yung gusto mo, na-achieve mo yung mga pangarap mo. Yun nga lang, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng konting delay, no? May mga delay situation or madi-delay or i-delay situation. Nandun din yung situation na may mga gusto ka rin umpisahan into your life, kaso nga may blockage. Or tulad ng sabi ko kanina, ba, nagkakaroon ng limitation. You want to structure something into your life or you want to begin something into your life, but it's a delay. May challenge na nagaganap. Pero sa nakikita ko dito, may taong mataas ang ego. Meron ako nakikita na papers and documents, hindi ko alam in what way. Siguro may mga asikasuhin ka, o mga dapat asikasuhin, dapat nang umpisahan, o ipirmahan, ipasa, kung ano man yung papers and documents na no? Pwede iba dito is, may mga related to a government, official building, mga authorities, ganyan. Maaring iba sa inyo ganun. Or maybe sa mga sitwasyon na related to a vehicles, o kaya is to travel, kung ano mang papers and documents na yun sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin is may tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo or ikaw ang magbibigay, pero meron ding tao na may paghanga or crush. Di ba paghanga is crush? Ganun. May taong magkaka-crush sa'yo or maybe ikaw ito ha, but there's a person here na magkakaroon ng or may crush or may gusto or may paghanga sa'yo. So, nakita ko dito. Yun nga lang, may blockage. Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. May nakita akong, kung gusto niyo mag-anak, siguro iba sa inyo, either there's a new member of the family, pwedeng ganun, mga buntis, mabubuntis, or mga anak, no? Pwede yung mga alaga mong hayop, ganyan, animals, o kaya naman is may kakilala kang gano'n. Pero kung nakikita ko sa inyo, kung gusto niyo ng magkaroon ng baby, no, may blockage lang. Hindi ko alam why. Siguro magpa-doktor kayo. Kung talagang gusto niyo. Sa tingin ko dito may konting need to progress lang. No? Kung talagang gusto niyo talaga ha, if ever na gusto mo talaga. Yun, may konting blockage. And then, syempre, there's a luck, there's a growth, achievement. Merong higit pa sa hiling mo darating. May darating sa'yo, Sagittarius. And then also, is may mga positivity, abundance is coming. Sa iba dito, extension to no? May mga extension situation or may mga, kung ano mang extension yan sa situation mo, yun. There's a change of journey sa iba sa inyo. Ako nakikita sa'yo, hoping hindi magkaroon ng delay or blockage doon, no, sa sitwasyon. Meron din akong nakita dito na may tao na malapit sa'yo or maybe kakilala mo na nagkakaroon ng distansya sa'yo or ikaw yung dumidistansya or meron kang kakilala na malapit sa'yo or kakilala mo na nasa ibang ibang lugar. Ganyan, malayo man yan o malapit o ibang bansa man yan. Vice versa. May movement, may mga travel, malayo o malapit man yan. Sa nakikita ko dito. Vehicles? Nag-loan kayo ng vehicles o may binabayaran kayo related to a vehicles? Basta may gulong. Yun. Nasa bahay lang ba kayo? Siguro iba sa inyo, ang trabaho nyo is sa bahay o nasa bahay lang kayo. Yun nakita. Or doon yung situation na mas komportable ka sa bahay. Meron darating daw sa'yo. Mayroon kang gagawin na babalik. Parang karma from the past. Or pwede rin na may tao na kukonek sa'yo na dati mong nang kakilala. Magkakaroon ulit kayo ng connection. Energy ni Sagittarius. Eight of Wands. 8 and 8 oh. Ay, ganun. Sabay na ko. Ay, ganun. Tingnan natin. Energy mo.
Okay, energy mo. Andito ka naman sa sitwasyon mo na masaya ka naman, no? Masaya ka sa mga ginagawa mo this time. Actually, medyo busy ata yung iba. Yan, marami kang, or maybe marami ka lang talagang iniisip. Ganyan, maari iba sa inyo eh, marami kang ka-textmate, kausap. Yan, nandun ka sa point na yon. Eh, ang energy mo happy. Happy naman yung energy mo na nandun yung sitwasyon na may mga fulfillment naman at may mga blessing or abundance or achievement ka naman na kukuha this time sa nakita ko dito. Ang energy rin ng iba dito is may mga bagay ka daw na naiisip. Meron kang hinihiling. Parang may naiisip nga na isang sitwasyon na gusto mong i-pursue, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan. Yan, may mga naiisip ka na parang yung naiisip mo yon is ikasisiya mo yon. Siguro mayroon kang gusto ma-achieve sa buhay. May mga pag-iisip about something achievement. Yan, sa mga inaasam na situation. Yan. Pwede na dun ka sa point na yung iniisip mo yon is natatrap or na-stuck. Pwedeng ganun. O kaya nalilito ka. Paano, what if, or paano gagawin. Pwedeng ganun sa sitwasyon na yun. Sana hindi ka napoprostrate. Tingnan natin ang parating kay anak. Kala ko pinupad ako na anak ko. Sagittarius, parating sa'yo. The Fool and the Page of Cups. Okay. The Nine. The Queen. The Ace and the Queen. Aba, panalo, dalawa. Dalawa. May lalaki din eh. Magkakaroon ka ng koneksyon sa dalawang babae at sa isang lalaki. Actually, 3 yung babae. 4 ba kayo magkakapatid? Or 3 kayo magkakapatid? Siguro sa iba sa inyo, either 3 kayo or 4 kayo magkakapatid, ano? Pero magkakaroon ka ng koneksyon or may connection ako na nakita na either 2 or 3 babae to at isang lalaki. Pwede may makakausapin ka o kaya may mga makakasalamuha ka na bagong tao, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang nakita ko, may mga travel situation tulad ng sabi ko kanina, malayo man yan o malapit. Sa nakita ko dito, may mga, meron ka rin kakausapin eh, no? Yeah, meron kang kakausap. Siguro yung kaninang mga tao na yun yung kakausapin mo. Sa iba sa inyo, may mga bagong kakilala ito. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa card mo, merong isang tao na nakapagbibigay sa'yo ng pain. Babae? Yun, mother figure. Parang nandun ka sa point na maybe there's the past is may mga deep one situation, may mga battle na pinagdaanan, pwedeng ganun. Yan. Maaring isa yung tao na yun na nakapagbibigay sa'yo ng painful into yourself, sa sarili mo. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Parang hanggang sa point na wala ka na sa akin, I don't care, parang mga ganun. Yun. And then also, ang parating din sa'yo is may mga new project, new creativity, new adventures, ganyan. Also, there's a breakthrough situation ako na nakikita sa'yo, no? May parating din na may tao na hihingi ng tulong sa'yo or maybe tutulungan mo ito. Yun ang nakikita ko, vice versa, or ikaw ang hihingi ng tulong. May nakikita rin ako na group of person, hindi ko alam why, kung you are a leader or meron kami na manage na isang situation or papasok ka sa isang group situation, pwedeng ganun sa iba. Yun. Yun ang nakita ko, yun ang parating sa'yo. And also, makaka-receive ka daw ng text message, communication, or news. Pwedeng ganun. Sa isang tao na mas bata sa'yo.
Yun ang mga parating din sa'yo, ha. May 1 hanggang 3 tao na magkakaroon ng so, iba dito ano 'to, dealing, no? Dealing or collaboration or maybe there's a plan situation ako na nakikita sa'yo, yun. Meron din iba dito parang may pinag-aaralan. Hindi ko alam why, parang may mga pinag-iisipan o pinag-aaralan o pinaplano na isang situation into your life. You want to create something into yourself, pero pinag-iisipan mo siya, paano siyang i-move. Ay, hindi naman pala nag-a-action. Sabay ganun eh, no? Ay, hindi naman pala nag-a-action. Ba yun? Yun ang parating sa iyo. Alam mo, may iba kakaharapin ka na isang, I don't know if there's a advice or support na makakamit mo or may tao na magbibigay nito sa'yo or ikaw ito sa kanya. Vice versa. Ang dami mong tao. Ang dami mong, parang ang daming mong kakoneksyon ng tao. Sa nakita ko dito. Ano dapat iwasan na Sagittarius? Ano dapat niya iwasan? Uy, Temperance. Tower? Sabay ganun eh. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung ma-imbalance ka, no? Iwasan mo yung magmadali ka sa sitwasyon mo. Iwasan mo na hindi mo pag-isipang maigi yung mga bagay o sitwasyon na aaksyonan mo, didesisyonan mo, sasabihin mo, imomove mo, ganyan. Always think in advance, no? Iwasan mo na hindi ka magtatrust sa intuition mo. Listen to your inner voice, no? Iwasan mo rin na ma-disconnect ka sa situation mo or ma-misalignment ka, yan. Iwasan mo yung kung may mga bagay o sitwasyon na need to recover, isaayos, kumpunihin, i-resolve, i-restore, gawin mo, no? Kung saan aspeto ng buhay mo. Kahit mga gamit lang, no? Kumbaga syempre, be practical din kasi ang sinasabi dito. Or kung sa mga relationship man yan, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na babackstabin ka, irarakbotan ka, i-betray ka, or if this is you, iwasan mo yun, ano, yun ang pinaka-the best sa lahat. Yan, iwasan mo na yung manahimik ka lang, na wala kang sasabihin. Kasi minsan kailangan din kasi ng opinion mo, kailangan din ng mga sasabihin mo, ganyan. Wag lang yung manahimik ka lang. No? Kung may mga bagay ka na gusto mong sabihin, sabihin mo. Why not, 'di ba? Para hindi naman sasabihin mo 'yon kasi gusto mo makipag-away, hindi naman siguro. Mas maganda rin yung marinig din nila yung nararamdaman mo, yung nasa isip mo, ganun. Trust your intuition, ha. Tingnan natin ang love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius. Mag-ingat kayo sa likod, ha. Yung iba dito, baka sumasakit yung likod mo, batok mo, balakang mo, o may sakit ka sa likod. Love. Ay! Mawala yung card. Ay, ganun. Okay, when it comes sa love. Kung single ka, may tao dito na ano, ay, may taong parating. 1, 2. Ang nakikita ko dito, sa tingin ko, isa dito, kilala mo. There's an offering, ako na nakita sa mga single dyan, there's an offering. Itong tao na to, very caring, no? Caring and loving. Nakakita, very supportive. Kaso, hindi ko lang alam kung, siguro ito yung nakilala mo na, or kilala mo na tong tao na to na isa. Isa is parating pa lang to.
Parating pa lang yung isa, maaring kilala mo na to. Tukso, layuan mo ako. Ingat lang din, ano? Baka mapasok ka sa hindi magandang situation sa mga single dyan. Ingat-ingat lang din. You need to trust to your intuition. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon na ito, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, yes, oo, nahandun yung emotional situation kasi they realize or na-realize nito ng tao na to, Sagittarius na, or vice versa tayo, no, pointed name kasi ako. Nagkaroon siya ng sadness o nagkaroon ng disappointment in this relationship. Yun na nakikita ko dito. Pero alam mo ba, they want forgiveness sa nakikita ko dito. Gusto niya uli ng renewal dito sa relationship na to. Yun nga lang ang nakikita ko sa kanya, parang nagja-jungling siya o nagiging back and forth yung actions nitong tao na to. Medyo stuck and trap siya, no? Medyo na-stress siya o naiisip o nahatak siya nito na sitwasyon. Hindi niya alam kung tutuloy ba siya or hindi. Hindi niya alam. Hindi niya talaga alam. Kasi more on stress and worrying siya dito sa sitwasyon na ito. Pero gusto niyang bumalik. And I say sorry, sabi niya dito, no? I'm sorry, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Yan. May sinasabi niya dito na merong unfinished business siya when it comes sa'yo. Yan. And then, kung kayo naman is in relationship, Sagittarius, hindi naman maaalis kasi when it comes sa relationships, yung mga disappointment na pwedeng maganap. No? Natural yan. But handun pa rin yung loving and caring and gentle situation. Yung isa sa inyo talagang nahandun yung they always saying sorry, pwedeng ganun, or pwedeng yung pinaparamdam niya talaga sa'yo, or vice versa, yung love na meron siya sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. You feel peaceful naman dito sa situation. Ang hindi ko lang maintindihan dito, kasi, alam mo, pareho nga kayo eh, we have the Emperor and the Empress, ibig sabihin, meron kayong soul connection nitong tao na ito, no? You try to make it balance this relationship. Yung isa sa inyo, napaka-sobrang patient, napaka-sobrang mabait, as in mapagbigay talaga. Sobra. Talagang very supportive yung isa sa inyo, no, sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may isa sa inyo is may kinai-stressan. Ako nakikita, hindi ko alam why. Maybe they worrying something. Pwede rin na may mga distraction or may mga blockage sa human ito o sa kanya. Or kung ito naman is may mga third party, yes, meron. Kasi merong tukso, no? Sa iba. Yan, baka maaring yung iba sa inyo, yun yung kinawa-worrying ng isa sa inyo, yung tukso na pwedeng dumikit sa isa ka-partner nyo. Or ikaw ito, or siya ito sa'yo. Vice versa. Kasi may offer, oh. Manginig ka na, sabi ko. Vice versa tayo, ah. Yan. Tsaka alam niyo naman kung ano, makiramdam ka. Tingnan natin ang iyong money. Ay. Money ni Sagittarius. Emperor. May namatay? Or someone's abandoned? Inabandonahan ka ba? Or may tao nag-abandon na sa'yo? Uy, your money. You have the 10. The 10 and the 10, oh. Oh, okay. When it comes sa money, oh, maganda yung money mo. Ingat ka lang, ano. Wag ka masyadong magtiwala sa money mo. Sa nakita ko dito. Kasi, pwedeng mawalan ka o malinglang o madaya ka or manakawan ka. Pwedeng mahulugan ka, pwedeng ganun. Related ang money. Pwedeng you have an idea, tapos manakaw yung pwede rin yun, ano, sa nakita ko dito. Pagdating naman sa money, okay naman yung money mo kasi with the Ten of Pentacles, you're controlling yourself when it comes sa money mo.
Na yun nga lang minsan siguro, may mga bagay o point na hindi mo mapigilan. Alam mo yun? Yeah, kaya kailangan kumapit ka palalo, no? Kumapit ka palalo. Try to make it balance yung pera mo. May mga point lang talaga siguro na, syempre, alam mo naman, tao lang, di ba? Pag may mga gustong bilhin o gastusin, yan. Ingat na lang din sa money mo, no? Sa nakita ko dito. Pero there's a wealth, success, prosperity ako nakikita sa'yo. As long as kaya mo kontrolin yung sarili mo, mas magiging maganda. Kailangan, sa iba sa inyo, kailangan nyo talaga mag-start. Yun nga lang, mag-ingat ka pa rin sa mga sa pera mo, ha? Advice. Ay, Three of Swords. May disappointment, ha? May disappointment na magaganap sa'yo. Ang dami mong 10, oh. May completion ka. Ano po yun? Meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Meron. May papers and documents talaga ako nakikita sa'yo. And then also, pwede ito is connected sa isang tao na mas bata sa'yo. Kaso meron din ako nakikita na siguro ikaw to. Either sa iba sa inyo, this mas bata sa'yo, or ito is mas matanda sa'yo. Pwedeng magulang, pwedeng karelasyon, pwedeng ganun. Or pwedeng a boss. Yan. Or pwedeng ikaw yung magsasabi noon na ikakagulat, ikakasya, o ikakabigla ng karelasyon mo or ng family mo. Pwede. Or vice versa. No? Yan. May connected ang family sa iba. Sa iba dito is o karelasyon. Sa iba dito is siguro yung mga documents, papers, pwedeng ganun. May mga pinag-uusapan rin ako nakikita when it comes to authority and mga ganun. May mga ganun eh. Hindi ko alam in what way siya. Sa nakita ko dito. Baka may marireceive ka. Baka may darating na hagaki. Ay, ano hagaki? Letter. Baka may darating sa letter, news, pwedeng ganun, na ikagulat mo. What? May mga ganun. Pwedeng ganun, no? Okay, dito tayo sa sitwasyon mo, no? Magkakaroon ka naman disappointment. May no, sa iba dito is hoping hindi. Sige, advice ko na lang. Advice. When it comes sa advice, hindi ko gusto yung nakikita ko. May hinihintay ka? Ba't ito may hinihintay, ano? May taong malapit sa'yo? Ano, may sakit to? Or meron siyang nararamdaman na pain sa buhay niya? Hindi ko alam eh. Maaring malapit to sa'yo. Hindi ko alam kung may sakit siya or nahando siya sa sadness situation or I don't know, but there's a painful situation ako nakikita dito. Or maybe nahando yung point na magkakaroon ka ng conflict or disappointment sa tao na pwedeng magulang, pwedeng karelasyon, pwedeng basta connected siya sa'yo. Yun ang nakita ko. May mga situation na medyo may depression sa iba sa inyo or nahandoon yung situation na may mga bagay na nagtitiis ka kahit nasasaktan ka. Di ba anak, no? Amoy bibitsang. Okay, mag-advise na ako ha. Okay, what comes sa advice is, sabi dito, you need forgiveness. Kung ano man mga naganap o nangyari in the past, kung may mga magaganap pa, kailangan mo daw ng forgiveness. May mga sitwasyon na need to accept. And syempre, is
kung may mga bagay na need to heal, i-heal, ayusin, isaayos, no? Ang sinasabi dito. And then also, kung may mga problema ka, may mga gusto kang sabihin, share your problem sa mga tao na pwedeng makatulong sa'yo or yung kung kailangan mo humingi ng payo, humingi ka ng payo hanggat kinakailangan. Kailangan mong ilaya o bumitiw o lumayo or you need to release yourself in a situation na pwede ka ma-stagnant or pwede rin naman ito sa magplano ka ng mga bagong strategy o mga kailangan mong magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan this time. Yun. Pag-aralan, pag-isipan, siyasatin, alamin, i-research, at yan, mga bagay, bago ka mag-action sa buhay. Yun ang nakita ko. Kung nasa tama ka, gawin mo. No? Siyempre, you need to put boundaries din, ang sinasabi rin dito. Kung may mga tao na hindi ka gusto, ganyan, o mga kakaroon, or with ka sa sarili mo, siyempre, may mga bagay na kailangan mo na rin panindigan to pursue. Yan, pag-isipan at pag-aralan mo daw yung mga bagay-bagay na yan. Yun. Control yourself, tsaka discipline, and focus lang focus. You need to use your wisdom to clarity any situation in life. Project, decision making, pagpapasya man yan, ganyan. Yun. Arigato namaste, God bless.